Good day, Pinay Mommies. I'm Dr. Pedro, Mom, your pediatrician, and also a mommy like you. Ngayon, ang pag-uusapan natin, yung mga nakakasama sa brain development ni baby. Kasi marami akong mga content na yung mga nakakabuti sa brain development ni baby, mga tips kung paano tumalino si baby. Ito naman yung mga nakakasama. At interesting din ito kasi hindi mo aakalain na ito palang mga activities na ito kay baby is nakakasama. Kung gusto niyo po ng mga ganitong content, pedia tips, parenting tips at gabay sa pag-aalaga kay baby, don't forget to like the video, share, and subscribe to our channel, Dr. Pedia Mom. So, meron nga akong i-list down po sa inyo na pwede or maaaring ikasama sa brain development ni baby. At number 1 is yung pag-scroll ng mga short clips or yung mga video sa TikTok or sa Reels, sa mga YouTube Shorts, sa mga video na less than 15 seconds. Alam nyo bakit? Kasi nakaka-decrease po siya ng attention span ng baby. Imbis na humahaba po yung attention span ng baby as she or he grows old, lumiliit pa nga ito. Kapag baby kasi, kapag infant yan, meron siyang short attention span talaga. Kaya nga, pag naglalaro yan, agad siyang nadidistract. Tumatanda na si baby hanggang maging adult na, dapat nag-i-increase na po yung attention span niya. Pero, kapag sinanay niyo po si baby or sinanay niyo yung mga toddler niyo na nag-i-scroll sila sa ganyan o kaya kahit sa TV, panay palit yung kanilang pinapanood, nawawalan sila ng pasensya. Lumiliit yung attention span. Yung anak ko sa labas nanonood habang nag-aayos ako bago mag-work. Mamaya, babawalan ko yan. Basta hindi siya lalagpas ng 30 minutes, mamaya tingnan natin. Give, I'm going na. Turn that off already. Your time is up, okay? Your time is up, Give. Okay? You can play with your brother na. No more. Sige na, play with your brother. You can water the plants or you can ride your bike. Ha? Banana. Or you eat banana. Oh. Okay, last paalam. Sabi ko, labas siya, gumawa siya ng activity niya. Hindi ko lang saan siya napunta. Ilang. Tingnan natin. Yun. Oh, what are you doing? Eat. You wash your hands, ha? What are you doing? That's a bird feather. Oh, bye-bye na. Bye-bye. 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 Kiss mommy. Bye-bye. Are you say bye-bye? Bye-bye. You behave, ha? Okay. Okay? Kapag ganyan, yung learning ability ni baby is also impaired. Ang sabi, itong behavior na to, yung pag-i-scroll down or yung pag-i-scroll ni baby sa mga videos, yung mga short clips lang, sabi dito is, new reports show that behavior could actually be harming their attention span. Yun nga yung sinabi ko sa inyo, liliit yung attention span niya. Nagiging impatient siya, nagiging galitin siya, madali siyang magalit. Kaya pansinin nyo yung mga bata na yung mahiling mag-scroll ng video is mainitin ang ulo, madaling magalit. Yung iba nakikita ko pa sa mga TikTok at saka sa mga ibang social media platform na yung mga bata habang nanaginip is gumaganon sila. Diba? Sign yun na nagkakaroon na ng effect negatively sa kanilang brain function or brain development. Number 2 na nakaka-epekto ng masama sa brain development ni baby is kulang siya sa tulog. Kaya naman, maganda pa rin na merong afternoon nap ang isang toddler. Para naman sa mga infant, mahaba-haba pa yung tulog na kailangan nila. Nasa 18 hours to 20 hours. So, meron pa sila dapat na morning nap, tsaka afternoon nap, tapos early sleep sa gabi. Kapag ang infant or ang toddler is kulang sa tulog, hindi lang siya humihina yung kanyang immune system. Hindi lang siya nagkakasakit. Pati po ang brain development is affected. Yung mga kulang sa tulog, kagaya natin kung kulang tayo sa tulog, hindi tayo nakaka-pick up agad ng bagong information, mahina tayong pumick up ng mga bagay-bagay. Kaya naman, talagang anong tawag dito? Yung pagkuntayan is nakakaano talaga, di ba? Pag hindi wala tayong tulog, kahit mag-review po tayo na mag-review at hindi tayo natulog, talagang kinabukasan bagsak ka pa rin. Kaya mahalaga po ang tulog talaga. Hindi lang sa mga nagre-review, pati na rin sa mga bata. Number 3,
unhealthy foods. Very cliche pero totoo na kapag kumakain lagi ng mga unhealthy foods si baby like chichirya, soft drinks, mga sweets and salty foods, pati po ang brain baby is affected din yan. Brain development is most sensitive to a baby's nutrition between mid-gestation to 2 years of age. So, nasa sinapupunan pa lang ni mommy, si baby, kung ano yung kinakain ni mommy, dapat kailangan kinoconsider din ni mommy na merong baby sa loob, yung mga kinakain niya dahil affected din po ang kalusugan ni baby. At hanggang paglaki ni baby, hanggang 2 years old, kailangan bantay sarado tayo sa mga kinakain niya. So sabi dito, yung mga pagkain na nakakasama sa brain development ni baby, yung mga chichirya, mga soft drinks dahil sobrang sweet, tapos yung mga may frostings, tsaka donut daw. So, palagi ko dahil sa mga sweets nga. Dahil ito sa tinatawag na trans fat, dahil masama daw yon sa paglaki or pag-grow ng nerve cell ng isang bata. Ang neurons or mga nerve cell or mga brain cell, ang kailangan nila yung good fat, hindi yung bad fat. Number 4, hindi malakas ang iyak niya nung pinanganak si baby. Ito yung isa sa mga natal history namin kapag nagpapa-check up si mommy para sa well baby check up ni baby. Ang isa namin tinatanong is kung malakas ba siyang umiyak. Mahalaga po ang iyak ng isang sanggol dahil dito siya unang humihinga. Kailangan niya kasi ang oxygen agad para ma-supply agad yung brain cell. At kapag hindi agad na-supply yan, kapag pangit po yung pag-iyak ni baby, ang possible na complication is cerebral palsy. Yun ay yung hindi mag-develop ng maayos yung utak ni baby or yung brain po niya. Number 5, shaken baby syndrome. Palagay ko, alam na ito halos ng mga mami dahil matagal na itong sinasabi wala pang social media na alam niyo na po ito. Shaken baby syndrome, ito yung pag-alug-alug sa bata, tapos nagkakaroon po ng intracranial hemorrhage or yung bleeding sa loob or bruise. Ang mga symptoms ito pa sa bata ay irritability o yung irritable siya, meron siya mga pasa-pasa, nagsusuka, convulsion. Kapag meron tayong symptoms na ganito, we consider child abuse. Very sensitive po itong topic na ito. Number 6, activity, noisy environment. Yung mga babies na may kasama sa bahay na lagi nag-aaway or maingay sa kapitbahay o kaya may factory sa labas tapos sobrang ingay, masama po ito sa pag-develop ng brain ni baby. Ang sabi naman is repeated exposure to noise during critical period of development may affect a child's acquisition of speech, language, and language-related skills such as reading and listening. So, magkakaroon nga ng learning impairment kapag sobrang ingay yung environment ni baby. Kaya yung maganda talaga sa baby, white noise. Diba kasama to sa sleep tips ko yung bibigyan mo siya ng white noise. Pero yung noise pollution, yan, that will harm your baby's brain. Number 7. Ito, nakakita ko lang to sa mga research ko. At ako'y wow din dahil nakakasama pala ang ganito sa brain development ni baby. Yung hahayaan mo lang siyang umiyak. So, 'di ba sa American culture is hinahayaan nilang umiyak si baby hangga't matulog. Merong nag-oppose doon si Penelope Leach, isa siyang neurobiologist. Ang sabi is high levels of stress hormone yung cortisol are toxic to the developing brain. So, kung merong stress, si baby meron siyang stress, umiiyak, at yung isa is yung noise pollution, mataas ang steroid or yung hormone na nasa katawan ni baby, makaka-apekto nga naman yun sa brain function ni baby at saka sa brain development niya. At meron pa siyang sinabi, leaving a distressed baby to cry on a regular basis could be damaging to the developing brain. So, yun din yung sabi niya. Although meron din nag-oppose dito na okay lang naman na hayaang umiyak si baby. Pero, ang sabi kasi ni Penelope Leach, wag lang lagi-lagi, wag in a regular basis. Na-confirm ito ng neurobiologist nung nagkaroon ng pag-aaral kung saan yung mga babies kinuhanan sila ng saliva test, tapos nakita nga na mataas yung cortisol level. Na nagko-confirm na kapag talagang hinahayaan mong umiyak si baby mag-isa at hindi mo siya kinukuha or
hindi mo siya pinapatahan, is nakakataas nga ng stress level kay baby. In addition, matitrain mo nga siya na makakatulog siya mag-isa kahit umiiyak siya, pero in the long run, merong masamang epekto. Kung ako naman ang tatanungin, i-balance nyo lang po. May time na huwag siyang kukunin agad. Siyempre may time na kukunin nyo siya agad. So, i-balance nyo lang. Huwag nyo po siyang i-train na hahayaan nyo lang siya forever. Palagi ko ay ginagawa nyo naman yon at wala naman sigurong mami na, lalo na tayong mga Pinoy, hindi nyo naman siguro hinahayaan si baby mag-isa sa crib tapos iiyak lang siya. That's it for now. At kung nakatulong po sa inyo to, don't forget again to like the video and share and mag-subscribe na rin po kayo. Thank you!